Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. At itong nangyari na ito na meron ng lumantad, nagpapatunay na wala kang karapatan maglingkod. Kaya nga nananawagan ako, kinakailangan mag-file ng ethics complaint dyan kay Ontivirus na yan. Nang sa ganun, masipa na siya sa Senado. Bukas sa kahit sinong mamamayan na mag-file ng ethics complaint. Pero parang si Harry Roque ang maraming sinasabi. Umuwi muna siya, humarap muna siya dito sa Senado. Haharapin ko siya kahit saan. Pero ngayon, bitawan na niya yung buhay pugante niya. Oh, mga kabunyog, mga kababayan, punto diretso ulit tayo. Ito, barado ni Senadora Risa, si Harry Roque, tinawag na pugante. Ang reaksyon ni Senadora Risa ay matapos sa pagbablog ni Harry Roque. Sa vlog ni Harry Roque doon sa kanyang spokes hour, talagang kung ano-ano mga sinabi niya kay Senadora Risa. Kaugnay doon kay alias Rene, yung testigo sa hearing ni Senadora Risa, yung dating miyembro ng KOJC, si Michael Maurilio alias Rene, na ngayon ay bumaliktad. Ngayon, sinakayan yon, ginamit yun ni Harry Roque para laitin si Senadora Risa. Kasi sabi ni Harry Roque, ayan, nakakasuka kayong mga dilawan. Lalo na itong si Risa, Hontivirus ang tawag ni Roque. Dapat daw kay Risa Hontiveros ay patalsikin na sa Senado. Dapat mag-file na ng ethics complaint para ito ay mapatalsik sa Senado dahil sa ginawa daw nitong pangduduktor ng mga pangduduktor sa mga investigasyon na ginawa nito sa pamamagitan ng pagbibigay ng 1 million doon sa sinasabing ang testigo na alias Rene. O ngayon, ginagamit ito ni Harry Roque, binabati ko si Senadora Risa. Dapat daw mahiya na itong si Senadora Risa at patalsikin na ng ethics committee. Kaya lang, simple lang ang sagot ni Senadora Risa. Simple lang ang sagot ni Senadora Risa. Harry Roque, umuwi ka na muna dito sa Pilipinas, haharapin kita. Hindi kita aatrasan. Ganun yung eksaktong mga sinabi ni Senadora Risa. Harry Roque, bumalik ka sa Pilipinas, umuwi ka dito. Harapin mo ang kaso mo. Haharapin kita. Kung gusto mong magharap tayo kahit saan, haharapin kita. Pero hanggat nandyan ka sa ibang bansa, nagtatago, ayan, hindi kita papatulan, sabi ni Senadora Risa. Wala kang karapatang magkukomentaryo ng kung ano-ano. Ayun, parado si Roque. Sabi niya, Roque na pugante. Umuna ka muna. Huwag ka munang maging pugante. Pumunta ka dito sa Pilipinas, harapin mo ang mga kaso mo. At ikaw, haharapin ko rin kung gusto mong magharap tayo. Yun. Alam nyo, nitong mga nakaraang araw, talagang makikita ang tapang ni Senadora Risa. Yung testigo na di umano ay binigyan niya raw ng 1 million, binayaran niya raw para magtestigo kontra kay Kibuloy, kinasuhan na ni Senadora Risa. Hindi lang yung nasabing testigo, pati yung mga pinaniwalaan niyang nasa likod ng mga ito. 15 yata 15 katao yata yung sinampahan ng reklamo ni Senadora Risa sa National Bureau of Investigation. Matindi rin. Itong si Roque, hinahamon din ni Senadora Risa, umuwi sa Pilipinas at haharapin niya ito. Pero ngayon daw na nagtatago si Roque, wag muna siyang magdadada. Dahil ang malinaw daw dito, isa siyang pugante. Ganun. So yun talaga yung ginamit na term ni Senadora Risa. Pugante. O paano yan, Harry Roque? Paano yan, Harry Roque? Parado ka, totoo naman kasi, ang dami mong dada, ang dami mong sinasabi. Ang malinaw, pugante ka nga. Noong ikaw yung spokesperson, nung panahon ni Duterte, anong sabi mo kay Leila de Lima, ay kung talagang wala siyang sala, harapin niya. Hindi naman inatrasan ni Leila de Lima. Di bali nakulong siya ng mahigit 6 na taon, pero sa bandang uli na-vindicate kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo. Sa bandang huli, 3 kaso yung hinarap ni Senadora Leila. 3 kaso na mga mabibigat, lahat no bail. Yung 3 kaso na yon, lahat niya na lampasan yun. Sa kabila ng grabing kapangyarihan ni Duterte. Sa bandang huli, nang ibabaw ang katotohanan. Hindi inatrasan, hindi naging pugante si Senadora Leila de Lima.
Yan, Roque, ang hindi mo kaya. Kasi, alam mo na mabigat ang mga ebidensya laban sa'yo. Si Senadora Leila de Lima kasi alam niya, nagawa-gawa lang naman yung mga ebidensya laban sa kanya. Kaya niya itong sagutin, kaya niya itong durugin yung mga ebidensya, mga testigo laban sa kanya. At nung bandang uli, yung mga testigo laban kay dating Senadora Leila de Lima, naawa na rin sa kanya dahil totoo naman, yun ang talagang totoong tinakot. Yun ang talagang totoong tinakot lang ni Duterte. Nung mga tao ni Duterte, nila Aguirre at ng iba pa. Oh, yun. Kaya sa bandang huli, si dating NBI Director Ragos, NBI ba o Bucor? Si Ragos, si Cornel Ragos, di ba, naawa siya. Nung bandang huli, humingi siya ng tawad kay Senadora Leila. Sabi niya, pasensya na madam, hindi ko na kaya ang pressure sa akin. O yun ang talagang gawa-gawang mga kaso. Pero itong kay Senadora Risa, gawa-gawa na naman ito. Magaling kasi ang ang kampo ni Duterte gumawa ng ganun. Kaya lang, si Senadora Risa lumalaban. Ngayon, itong si Roque, magaling ito. Itong mga tao ni Duterte, magaling tumakas. O tingnan nyo sila Eric Celes, nandun na sa US. Tingnan nyo si Loren Badoy, nandun na sa Japan. Si Sasasot yata, nasa China. Kaya, yung mga DDS, mga tao ni Duterte, yun. Pero nung panahon ni Duterte, laging ambok ang bibig nila noon, Huwag kayong magalit sa gobyerno. Kung talagang wala kayong sala, harapin nyo. O yun ang mga sabi nila noon. Hindi naging pugante si Leila de Lima. Si Trillanes nga, pinilit pa nilang yung kanyang amnesty, gusto nila baliwalain pa yun. Buti na lang, hindi pumayag ang Korte Suprema. Pero yung mga yan, si Trillanes, kahit nga si dating Vice President Leni Robredo, pati nga yung mga pare na sila paring Bert Alejo, sila Flavi, Father Flavi, lahat yan, mga kinasuhan ng inciting to sedition, pati sila Leni Robredo, dahil dun sa alias Bicoy. Kung ano-anong ginawa ng mga kaso nung panahon ni Duterte. Pero hindi sila naging pugante. Hindi tumakas si Leila, hindi tumakas si Leni, hindi tumakas sila Father paring Bert, hindi tumakas sila Trillanes. Sinarap nila. Ikaw Roque, nasaan ka ngayon? Ayan, nagtatago ka dyan sa the Netherlands. Kaya tama si Senadora Risa. Ang tawag sa'yo, pugante. Kaya hanggat pugante ka, hindi mo hinaharap ang kaso na nakasampa sa'yo, wala kang karapatan, wala kang magdadada ng kung ano-ano. Simple lang ang banat sa'yo ni Senadora Risa, pugante ka, umuwi ka muna dito, haharapin ka raw ni Senadora Risa. O yan mga kabunyog, mga kababayan, ng ating Punto Diretso. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.